siguro as I remember, June 2019, ito yung araw kung saan may ginagawang event sa church. I think Father's Day. At kasama si Mimi, kasama niya yung mga bata ng Jesus the Center. Sila nagpe-perform para sa surprise para sa mga fathers. So yun yung unang attend ko dito sa Jesus the Center World Mission Church. Ako, personally mismo, napunta ako rito 2012. Pero nauna kasi sa akin yung asawa ko at yung mga anak ko. I think 2010, napunta sa rito. Nung time na umalis ako, utang abroad, ayan, nandito na sila. Tapos nung time na bumalik ako, by the time of 2012, doon pa lang ako na-introduce sa church na. Year 2009, in-invite ako ni Sister Ivy. Dito pa yung church, sa likod natin, yung maliit pang church. Invite niya akong na mag-church. Nag-church ako, parang wala pa silang 10 nung time na yun eh. Tapos, si Missionary Eunice yung nagpipreach. Magka-work kami ni Sister Mabel, parehas kami naghahanap ng church noon. Way back 2008. So, siya yung unang napuntahan ng mga Korean visitor. And then sabi ko sa kanya, sige Bel, papuntahin mo din sa bahay. Then, si Missionary Eunice, si Pastor Brandon, tsaka si Sister Joy, kumatok sila sa bahay. Pinag-pray nila ako, and then, nakita ko na lang yung sarili ko. Nagsisimba na ako, nag-start na ako magsimba. 2007, nung ako'y lumipat dito sa Tahanang Yaman Subdivision. From 2003 to 2006, nag-board ako ng matagal. At marami akong churches. Even Catholic Church, pinasok ko kasi hindi ako sanay na hindi makapagsimba. Parang kulang yung isang linggo na hindi ako nakakasimba. If not satisfied na sa TV. But, syempre, hinahanap ko pa rin yung presensya ng Panginoon upang makasama, yung bang makasama ko yung ibang mga Christian. Invite ako ni Missionary tsaka ni Pastor Brandon. Nung panahong yun, si Pastor Brandon, seminarian pa lang siya. Pero, nakita ko yung pagpupursige nila ni Missionary. Ikot nila buong Tahanang Yaman. Then, nung time na nga, nag-church kami, halos 7 lang kami nung time na yon. Minsan, 4 lang, tulog pa yung isa. Unang-una sa paggabay at proteksyon niya sa aking buhay sa bawat araw. At ganoon din naman sa mga pagpapala sa aking buhay, ganoon din sa mga paglago sa buhay spiritual. And then, comfort, especially comfort when times of trials. Kasi dahil yung Diyos ang nagbibigay ng lakas, ng pag-asa. At syempre, inaaliw ako kapag may problema. At dahil doon, ay lalo niya akong pinapalakas sa aking faith na lagi magtiwala sa Kanya, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Unang-una na, nung time na nag-labor si Cathy, yung asawa ko. Nung nag-labor siya kay May, kay Genesis May, na actually kambal. Tapos, unfortunately, patay yung isa. So, matagal na nasa loob ng kanyang womb. Yung baby namin, na patay yung isa. So, almost 3 months. Kung tutusin, sabi nga ng mga doktor, nung time na yon ay dapat malalason na silang pareho. No? So, maaari silang mawalan pareho, yung baby namin, kaka siya. Pero dahil nga sa kabutihan ng Diyos na tinanggap namin ng buo sa buhay namin, talagang pinakita niya sa amin na tunay at tapat siya. Sobrang naranasan ko ang katapatan ng Panginoon sa aking buhay dahil talagang yung pag-ibig, habag niya sa akin, sa aking pamilya, na kahit nagkakamali ako, marami akong maling desisyon sa buhay, maraming nagkukulang ako sa Kanya, nagkakamali ako, nagkakasala ako sa Kanya, pero andun pa rin yung love ni Lord sa akin, hindi lang sa akin, kundi sa pamilya. Nung hindi na ako nagsisimba, parang ang daming negative sa
na nangyayari sa buhay. Parang laging mali yung desisyon. Salamat kay Lord kasi nung nakalipat kami dito sa Tahanang Yaman, binigyan niya uli ako ng desire na maghanap ng church. And thank God kasi napunta ako dito sa Jesus the Center World Mission Church. And alam nyo ba, alam na dito muli nabuhay yung yung desire ko ng pagsiserve kay Lord. Naranasan ko yung katapatan ng Panginoon ng ating Diyos sa aming pamilya. Kasi bilang bata noon, lumaki ako sa isang Christian family. At nung nagdadalaga na ako, pinapanalangin ko sa Panginoon na sana bago ako magka-family, ibigay niya sa akin yung magiging partner in life ko na pareho kaming nagsuserve sa Panginoon. Nothing is impossible with the Lord. He answered my prayers, and this is my declaration. Sabi nga sa Joshua 24:15, "As for me and my house, we will serve the Lord." Ako at ang aking pamilya ay sasamba at mananampalataya sa Panginoon. Sobra ang blessings ng Lord. Ang daming answered prayer. Ang daming ginagawa ang Lord sa buhay namin. Yung pagkilos niya sa buhay namin. Yung nabigyan kami ng pagkakataon na makilala na sa kabila ng ang dami kong doubt ng mga panahong yon, andiyan ang Lord sa amin. Sobrang napaka-bless ko kasi hindi lang ako, kundi pati si Alex, nung dumating sa amin si Rich, isang miracle na para sa aming pamilya yon. Yung paglago ng miyembro ng simbahan. So dahil din sa katapatan ng Panginoon ay nagbigay ito ng mga pagbabago sa buhay ng bawat miyembro ng simbahan. Ikalawa, yung pagkilos at paglago ng ministry ng simbahan. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng mga kakayanan para kumilos ang bawat ministry sa ating simbahan ayon sa kanyang magandang plano. At pangatlo, yung pagkakaisa. Nagkaroon kami ng mga manggagawa sa church. Dumami ang youth. Unti-unti rin dumami yung mga physical na nagsisimba. Unti-unti rin dumadami yung mga tumatanggap ng kaligtasan. Hanggang sa dumating yung time na to, 2025, actually itong building na to ay ipinag-pray ng napakatagal talaga ng mga prayer warriors namin. Talagang ito ang pinakamalaking achievements. Ito ang pinakamalaking physical na patunay ng katapatan ng Diyos sa church na ito. Dahil noong una talagang hindi namin naisip na kayang mabili ang church building na to. Ilang years din kaming umuupa. Tapos dumating yung point na mismong yung may-ari na yung nagsabi na willing sila na ipagbili sa amin yung building na ito. So, sa awa ng Diyos at sa habag ng Panginoon, ay nakuha namin yung church building na to. Sobrang napakabuti ni Lord, faithful sa church na ito. Unang-una, nakita ko yung pagdami ng member na sa pagtatyaga ng mga pastor. Simula kay Pastor Brandon, kay Missionary Eunice, kay Pastora Aura, kay Pastor Isaw, kay Pastor Jan. Dahil sa kanilang kasipagan, dahil sa kanilang buhay, talagang spiritually, pangalawa yun, spiritually lumago ang mga member. Unti-unti, nakikita ko yun na yung paglago ng mga member unti-unti. Before, halos lahat, si Pastor Brandon lang nung unang punta ko dito. Sa kanya lang lahat, no. Napapagod nga ako sa itsura niya eh. Pawis na pawisan na siya. Pero ngayon, tingnan mo yung kumpleto sila sa music team. Merong bawat ministry, ang dami ng ministry ng church. And isang sabi mo lang sa kanila na meron tayong gawain, lahat very much willing na ipagamit yung kanilang time, yung kanilang lakas, and yung iba pa nga nagbo-volunteer. Kaya salamat kay Lord kasi
Ang dami niyang pinapakilos sa church. Nagsimula ang church natin, World Mission Church sa Tahanang Yaman. Then we leaders come up to provide names ng church. Sa pamumuno ni Pastora Aura or si Pastor Isaw, I think, napagbotan namin na Jesus is Center World Mission Church ang ibibigay na name. By that name, if we put Jesus the center of our lives, all things that are impossible will be possible. 18 years of His goodness and faithfulness, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay hindi nagbabago. Sabi nga sa verse, which is, I love it very much, sabi sa awit 37:25, mula pagkabata at ngayon matanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita, na sa taong tapat ang Diyos ay di nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Naalala ko pa 18 years na noon gusto kong maging teacher. Hindi man ako naging teacher profession sa school, pero ginamit ng Panginoon yung buhay ko para makapagbigay ng mga aral sa mga bata natin. Naalala ko pa yung legacy na binibigay ko sa mga bata natin, na hanggang sa ngayon, malalaki na sila. Sila yung ginagamit ngayon sa church. Naalala ko pa na nagbibigay kami ng maski anong mga improvised na materials para lamang mabigyan sila ng magandang kanta, sayaw, pero tumatatak yun sa puso nila. And hanggang ngayon, tingnan natin na sila na ngayon yung ginagamit dito sa church. Kaya, tunay nga, 18 years of His goodness, hindi niya tayo pinabayaan. Simula't simula hanggang sa ngayon, siya ay mabuti. Kaya, all glory to God. Happy 18 years. Jesus the Center World Mission Church. Lord, yung faithfulness ng Lord, yung goodness ng Lord, mula sa umpisa nakita ko yun. Na-witness ko lahat. Mula sa umpisa, mula nang umupa sa maliit na church, kung paano bless ng Lord ang simbahang ito, sobra talaga. Napunta kami sa kabilang simbahan. Ang daming mga pagsubok, hindi lamang sa amin, kundi sa mga members. Merong mga dumadating, merong nawawala, merong nagba-backslide. Pero ang Lord, napakabuti niya kasi alam nyo, sabi ko sa inyo, pag ang Lord ang kumilos, ang mga taong idinadala niya dito ay sobra yung mga blessing.